Command button. Ang command button ay isang control element na nag-aalaw sa ating mga users na makapag-interact sa ating macros or other functions sa Excel worksheet. Ito ay isang trigger event para makapag-execute ng specific action sa ating workbook at user form kapag ang ating user ay naklik ito. Meron tayong dalawang klase ng command button. Isa dito ay yung form controls at ang isa naman ay ang ating ActiveX controls. Gaya ng in-explain natin sa ating previous tutorial, ang ating form controls ay ginagamit kung need mo lang ng basic controls. At ang ActiveX controls naman ay more advanced at flexible. Explore natin ang paggamit ng command button sa ating dalawang controls. Unahin na natin ang ating form controls na command button or button. Para makapaglagay tayo ng ating button, punta lang tayo sa Developer Ribbon tab, i-click natin ang button or command button, tapos mapapansin natin na ang cursor natin ay magpapalit ng plus sign. Ito ay indication na maaari na tayo makapag-create ng button. Hold left click lang natin, then mag-form lang tayo ng rectangle at iayon lang natin ang size na gusto natin. Tapos lalabas itong assign macro dialog box. Kung available lang ating macro dito sa list, pwede mo nang i-click ito, pero kung wala pa, pwede mo na din i-click itong new button natin para gumawa ng bagong macro. Madalas, gawa na ang ating macro bago tayo mag-insert ng button. Kaya ang gagawin na lang natin ay i-select ito sa list. I-select natin ang My First Macro at i-click OK. Dito, makikita na natin na once i-click natin ito, magdi-display siya ng message box na nagsasabi sa atin na gumagana ng ating macro. Para naman baguhin ang default setup ng ating button, maaari mo i-right click ito at piliin ang Format Control. Dito, pwede mo baguhin ang font style na gusto mo i-apply sa iyong button. Meron tayong text alignment, height and width ng ating button, setup protection na gagana lang kapag nakaprotect ang ating worksheet. Sa properties naman, mas maigi na iselect na lang natin ang ating second option which is move but don't size with cells. Para kapag ginalaw natin ang ating row height or column width natin, ay hindi mag-a-adjust ang size ng ating button. Sa margins, pwede natin iset 0 sa lahat para mas ma-maximize natin ang ating space. And then lastly, pwede ka maglagay ng alternative text. Kung papalitan naman natin ang ating text, i-right click lang natin ito at i-click ang Edit Text. Tapos pwede mo na palitan ang ating caption or label. Now, kung i-duplicate naman natin ang ating command button, pwede mo siya i-right click, then press copy and paste or press lang yung control button, then point mo lang sa ating button, then i-drag mo lang palabas. Makikita mo na na-duplicate na ang ating button. Now, i-assign naman natin ang ating second button sa ating find area na macro. Then, i-click natin itong button na ito. Lagay natin 40 for the length and then 20 for the width. Now, itry naman natin ilagay ang
ActiveX control na command button. Gaya ng paglagay natin ng form control, piliin lang natin ang ating button, tapos mapapansin natin yung plus sign. I-insert na natin ang ating command button. Para makapag-edit tayo, i-click lang natin ang ating design mode. Silipin muna natin ang properties ng button na ito. Dito, pwede na palitan ang name ng ating button. Meron tayong caption or yung label na makikita natin sa mismong display nito. Pwede din natin palitan ang back color, style, font, forecolor, height, left, at madami pang iba. Now, kung mag-insert naman tayo ng command button sa ating user form, punta lang tayo sa ating Visual Basic 4 editor by pressing Alt F11. Then, insert tayo ng user form. Tapos, sa ating toolbox, i-click lang natin ang command button. Now, para makapag-enter tayo ng ating macro sa loob ng ating command button, i-double click lang natin ito. Sa ating command button na nasa worksheet, i-double click din natin ito at makikita na natin siya sa worksheet na nandun ang ating button. Gaya nito na nasa sheet 1. Pwede na tayo maglagay ng ating macro dito at paganahin na natin. Ito na ang ating command button na maaari natin magamit para makapag-run ng ating macro.